Kumusta at maligayang pagdating sa II Affairs? Ngayon, sisiyasatin natin itong mga bagong kakayahan ng advanced artificial intelligence. Titingnan natin kung paano ba to lumalampas sa pagiging digital lang, papunta na sa pakikipag-ugnayan mismo sa pisikal na mundo. Oo, tapos yung paglikha ng mga world model, pati paghula sa klima, sa protina, hanggang sa pag-simulate mismo sa atin, 'di ba? Parang AI na lumalabas na sa screen. Tama. Isang malaking pagbabago yan sa larangan ng AI. Okay, sige. Simulan natin. Unahin natin yung konsepto ng embodied AI. Kasi madalas iniisip natin AI, software lang sa computer, di ba? Ano ba pinagkakaiba pag sinabing embodied? At bakit daw to mahalaga? May nabanggit ka pa nga dati tungkol kay Turing, yung ideya na kailangan ng interaction. Oo, actually matagal na yung konsepto pero mayon lang talaga nagkakaroon ng kakayahan yung technology. Ang embodied AI kasi, hindi lang siya tumatanggap ng info. Aktibo siyang, nakikipag-ugnayan. May tatlong key elements yan. Ano-ano yon? Una, yung active perception. Gumagamit siya ng sensors, parang mata, tenga, para mag-observe. Pangalawa, embodied cognition. Dito niya ina-update yung kaalaman niya based sa experience. At pangatlo, dynamic interaction. Gamit naman yung actuators, parang kamay at paa, para kumilos. Okay. Perception, cognition, interaction. Gets ko. Oo. Tapos, syempre, crucial din yung hardware. Kailangan mabilis, matipid sa energy, lalo na kung gagalaw sa totoong mundo, di ba? Hindi pwedeng nauubusan agad ng baterya. Oo nga. Tapos nabanggit din yung pagbabago mula unimodal pa multimodal. Ibig sabihin dati, isa lang pandama, paningin lang o lengguwahe lang. Bakit kailangan pagsama-samahin? Hindi ba sapat yung isa? Malaking limitasyon pag isa lang. Isipin mo, robot na mata lang ang gamit. Paano pag madilim? O pandinig lang? Paano pag maingay? Mas robust, mas flexible ang AI pag kayang i-combine yung nakikita, naririnig, nararamdaman, pati yung language. Mas kaya niyang mag-adapt. Dito na ba pumapasok yung mga sikat na LLM, yung large language models? Paano sila nakakatulong sa AI na dapat kumikilos? Sakto. Yung LLMs, lalo na yung multimodal LLMs or MLMs, yung kaya ring umintindi ng images, hindi lang text, sila yung nagbibigay ng semantic reasoning, yung pag-intindi sa meaning ng utos at task decomposition. Task decomposition, parang pagba-breakdown ng steps? Oo, parang ganun. Yung example na Seikan, ginagamit niya yung LLM para isalin yung utos, like kunin mo yung soda sa ref, sa mga specific na kilos. Punta sa ref, buksan, hanapin, kunin, isara, balik. Ganyan. Ah, okay. Pero may limitations pa rin daw. Meron. Madalas, parang hindi pa nila masyadong gets yung physics. Minsan yung plano nila, parang imposible sa totoong mundo. Tapos, medyo hirap din sila mag-adjust in real time kung may biglang nagbago sa environment. So, kung ang MLMS yung utak sa language at planning, pero medyo sablay sa physics, ano yung nagbibigay ng physics sense? Diyan naman pumapasok yung tinatawag na world models o WMs. Ang trabaho ng WMs ay gumawa ng parang internal simulation ng mundo. Alam nila yung basic physics, kaya nilang i-predict ano kaya mangyayari kung gagawin ng AI yung isang kilos. Halimbawa, Halimbawa, alam niyang mahuhulog yung baso pag binitawan. Ito yung nagbibigay ng grounding para mas makatotohanan yung kilos. Ang kahinaan naman nila, hindi sila kasing galing ng MLLM sa pag-intindi ng abstract commands o pag-decompose ng complex tasks. gets ko. So, magkaiba sila ng galing. Parang specialist yung isa sa language, yung isa sa physics. Ang natural na next step, pagsamahin. Pero 'di ba parang mas kukumplikado 'yun? Magandang tanong. Oo, mas complex nga. Pero doon talaga papunta yung research ngayon kasi nakikita yung potential. Ang idea, gamitin yung lakas ng bawat isa. MLLM sa high-level plan, tapos
WM yung mag-check kung feasible ba yun sa physical world, mag-a-adjust kung kailangan. Parang tulay between thinking and acting. Eksakto. Yung Evo agent na nabanggit, ganyan yung architecture niya. Pinagsanib na LLM-WM. Kaya niyang magplano long-term, matuto sa experience at tapusin yung tasks autonomously. Papunta na tayo sa mas general na physical intelligence. Okay, klaro yun. Ngayon, lipat tayo. Mula sa AI na kumikilos, paano naman yung kakayahan niyang mag-model ng malalaking sistema? Kung kaya niyang i-model yung interaction sa isang kwarto, kaya rin ba yung buong klima? Ano tong Neural GCM? Tama. Ang Neural GCM ay bagong approach sa General Circulation Models, yung GCMs na ginagamit sa weather forecasting at climate studies. Hybrid siya. Yung malalaking galaw ng hangin, physics-based pa rin. Pero yung maliliit na proseso, like cloud formation, na ang hirap i-model sa math, machine learning ang ginagamit. Pinagsama nila yung best of both worlds, kumbaga. Parang ganon. At ang ganda, na-design nila na pwedeng matuto ng sabay yung physics part at ML part, end-to-end training. Kumusta naman yung resulta? Mas okay ba to sa mga, alam mo na, current models or yung mga purong AI sa weather? Ang goal nila, makagawa ng forecast at simulations na kasing husay or baka mas husay pa sa state-of-the-art pero mas mura. At dito talaga, grabe, yung laki ng natitipid sa computation. Gaano kalaki? Libu-libong beses daw na mas mabilis at mas matipid kaysa traditional GCMs. Kaya daw patakbuhin sa high-end laptop lang. Isipin mo yun, yung dating kailangan ng supercomputer. Wow! Climate modeling sa laptop, tapos open source pa. Oo, open source. Malaking bagay yan para sa research community. Ang next steps daw nila, isama na rin yung pagmumodel ng karagatan at carbon cycle para mas kumpleto yung picture ng climate system. Grabe! Ang powerful! Kung kaya ng AI yung klima, kaya rin pala yung napakaliit pero super complex din yung sa loob natin, biology naman. Dito napapasok yung AlphaFold at yung protein folding problem. Bakit ba to grand challenge? Gaano kahirap at kahalaga to? Naku, mahigit 50 years na yung problema sa biology. Kasi ang protein na parang mahabang kwantas ng amino acids, di ba? Pero para gumana siya, kailangan niyang mag-fold sa isang very specific 3D shape. Yung shape na yun ang nagdidikta ng function niya. Structure dictates function. Exactly. Ang hirap kasi ang daming posibleng tupi. Halos imposibleng i-predict yung final shape from the sequence alone. At napakahalaga nito kasi halos lahat sa cells natin, protina ang gumagawa. Pag naintindihan natin yung structure, mas maintindihan natin yung sakit, makakagawa ng gamot. Tapos, dumating ang AlphaFold. Ano yung breakthrough nila? Sila na ba yung nakasolve? Masasabing napakalaking leap forward ang nagawa nila. Doon sa CASP-14 competition, parang Olympics yan ng protein prediction. Pinakita ng AlphaFold na kaya nilang i-predict yung structure na halos kasing tumpak ng actual lab experiments. Kahit wala pang kaparehong structure na alam. Wow! Tinalo lahat? Oo, talagang nilampaso yung ibang methods. Hindi pa siguro 100% solved, pero grabe yung impact. Paano? Ano yung magic nila? Mas malakas lang na computer? Hindi lang yun. May innovative deep learning approach sila. Ang core idea, gumamit sila ng evolutionary information. Tinitingnan nila yung same protein sa ibang species, yung multiple sequence alignments, or MSAs. Parang clues from evolution. Oo, kung may dalawang amino acid na laging magkasama or sabay ng babago across species, malamang magkadikit sila sa 3D shape. Gumamit sila ng advanced AI parang attention mechanisms galing sa language models para i-process ito kasama ng physical rules. May self-distillation din, parang natututo sa sarili niyang predictions. Galing! May mga ano pa ba, limitations? At ano na epekto nito ngayon? Meron pa rin. Mas gumagana siya pag maraming available na MSAs, mga 30 or more daw. Pero yung impact, grabe. Nailabas na nila yung predicted structures ng halos buong human proteome at milyon-milyon pa sa ibang organisms. Open source din.
So, accessible na sa mga researchers worldwide. Oo, libre yung database. Malaking tulong sa pag-aaral ng sakit at pag-develop ng gamot. Na parang ang next frontier tayo na mismo. Kung kayang isimulate ang physics, biology, kaya na rin ba tayong isimulate? Dito na siguro papasok yung digital twins at synthetic users. Ano nga ulit pinagkaiba nila? Magandang tanong yan ah. Yung digital twin, sa context na to, AI model siya na ginagaya yung pananaw or behavior ng isang specific na tao. Parang digital kakambal based sa data niya. Yung synthetic user naman, hindi individual. Ni-represent niya yung isang grupo ng tao, usually based sa demographics, edad, gender, location, etc. Para isimulate yung reaction ng isang market segment, ganun. Okay, nasubukan na ba to? Gaano ka-accurate? Kasi parang ang hirap isipin na magagaya ng AI ang tao, di ba? May mga pag-aaral na. Interesting yung results. Sa isang study, gumawa sila ng digital twins gamit yung GHSS survey data. Okay naman daw, mga 78% accuracy sa pag-fill ng missing answers or pag-predict ng sagot sa lumang tanong. Mataas na rin yun. Oo, pero pag bagong tanong na hindi pa niya nakita, bumababa sa 67%. Medyo hirap pa mag-extrapolate. Magaling naman sa population trends. Halos perfect correlation daw, pero may bias. Bias? Paano? Mas accurate daw yung prediction para sa mayaman, edukado, at puti. Yun yung napansin nila. Tapos, kahit binawasan daw ng 40% yung data, di masyadong naapektuhan yung performance. Paano naman kung mas malalim yung input? Hindi lang survey. Halimbawa, interview. Mas gaganda kaya? Mukhang ganun nga. May pangalawang study, gumamit sila ng 2-hour AI-led interviews, mahigit 1,000 katao. Dito, tumaas pa yung accuracy, nasa 80-85% sa GSS at personality surveys. Mas mataas kaysa sa models na demographics lang or short persona description. Wow! Sa decision-making, kumusta? Social science experiments using the twins. Halos perfect din ang correlation. R is equal to 0.98 versus human data. At eto rin importante, nabawasan daw yung political at racial bias kumpara sa demographic models lang. Dahil mas mayaman yung info galing interview? Malamang, kahit pinaiikli pa daw yung transcripts or AI summaries lang gamit, mataas pa rin accuracy. So mukhang susi talaga yung lalim ng data. Yung synthetic users na puro demographics lang di gaano ka-effective. Yun yung tinignan sa pangatlong study. Dog food survey naman. Nakuha daw ng synthetic users yung general direction ng attitude pero mali yung intensity ng ratings at mas mababa yung variability. Parang mas pare-parelo sagot ng AI. Mas flat, kumbaga. Oo, medyo nag-improve lang nung binigyan sila ng access sa interview transcripts ng pet owners gamit yung RAG technique. Parang binigyan ng kodigo. Okay, so ang labas, based sa mga to, mas kailangan ng malalim, contextual info, gaya ng interviews, para makagawa ng mas accurate at less biased na model ng tao. Tama? Kaysa sa demographics lang. Tama. Pinapakita nito yung difference between AI na gumagamit lang ng heuristics or patterns at AI na sinusubukang bumuo ng mas malalim na model nung system na minomodel niya. Physics man yan, biology, or human behavior. Itong mga advanced AI na pinag-uusapan natin, yung embodied AI na may MLM-WM, Neural GCM, AlphaFold, pati yung interview-based digital twins, papunta sila sa ganyang direksyon. Pero, syempre, may ethical questions din yan. Oo naman, paggamit ng data, consent, paano maiwasan yung misrepresentation, yung bias. Mahalaga na ituring natin to bilang mga potensyal na katuwang, pandagdag sa methods natin, hindi pamalit sa totoong tao at interaction. Naglakbay tayo ngayon, grabe. Mula sa AI na natututong kumilo sa mundo, yung embodied AI, tapos yung pagmodel ng klima at protina gamit ang Neural GCM at AlphaFold, hanggang sa pag-simulate sa atin mismo via digital twins, nakita natin yung potential ng MLM-W synergy, yung galing ng specialized models at yung halaga ng deep context para sa human simulation. Malinaw yung trend, di ba?
Ang AI hindi na lang data processing, papunta na sa pag-unawa at pakikipag-interact sa complex na realidad, physics, biology, hanggang sa human behavior. At bilang pangwakas na tanong siguro para sa iyo na nakikinig, habang papalapit ang AI sa pagsimula ng mundo, pati na rin tayo, ano kayang mga bagong hangganan ng mabubuksan nito? At ano yung mga bagong tanong na kailangan nating harapin tungkol sa kaalaman, sa realidad, at syempre sa etika? Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.